Panginoon, kayo ay Diyos na mabuti. O Lord, mahayag ang iyong kabutihan. Panginoon, sa naman naabot namin sa buhay, Panginoon. Kundi sa iyong ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa buong taong 2024, Lord. Dahil kayo ay Diyos na mabuti, Panginoon. Sa lahat ng nangyari niyo sa aming mga buhay. Buti man o masama sa aming pagtingin. Tunay nga, Lord, ikaw ay Diyos na mabuti. At nangyayari yung lahat ng bagay sa ikabubuti namin, Panginoon. And Lord, as we come to your word, tulad yung patuloy namin makita yung kabutihan sa aming mga buhay. Ito po, Lord, higit sa anuman meron kami, higit sa anuman namin naabot sa aming buhay. Hindi, Lord, sa iyong ginawa sa aming buhay. Salamat po naman namin. Kayo po Diyos sa pagpalang sa pagiging namin ng isang daan. Kayo ang matulog, Panginoon. Maraming panalangin na may pasalamat sa kami sa pangalan ni Jesus. Panalangin sa atin yan. Amen. Kaya paki-sipat-sipat muna yung katabi mo, baka nakakita ng sikreto yan. Medyo not yet. Praise the Lord. Last day ng 2024. Ilang oras na lamang mag-expire na rin ang 2024. So, we almost used the whole age ng 2024. Nanganagagtag, and now the end is near. The end of 2024 is near. Panibagong taon, para patuloy, ika nga, move on, mag-move forward. Kaya yung video ko po ng pagkakas ng isahin ito na moving on. Moving on. Kung ngayon natin ang salita ng Panginoon sa Pilipos chapter 3, Pilipos kabanatang 3, simula verse 13 to 14. Isa may nagtatanong sa akin, Pastor, bakit hindi nyo simulan sa pagbati muna, no? Ang inyong isa sa sapak ko, you will observe, no? Diretso ko doon sa salita ng Diyos. Hindi ako masyadong shout out din ito, uy, nag-med ka dyan, no? Well, because I just want to spend the time na i-share ang salita ng Diyos. Dahil as you know, medyo mahaba din ako mag-share. So, since mahaba ako mag-share, so I just want to talaga magamit yung oras ko sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pilipos chapter 3, verse 13 to 14. Pilipos kabanatang 3, hanggang 4. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang ililikod ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagbubunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ng pala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Pagpapala, ang kanyang salita sa ating pong mga puso. Sabi nga, life is meant to move
forward. Ang buhay ay gaan pag sumulog. We can see, no, talagang basically, ang mga creation ng Lord ay designed to move forward. Ang makita natin ang mga sea creatures, halimbawa, isda, seahorse, jellyfish, fish, everything, no, under the sea, kahit si Nemo, no, they move, they swim forward. They jump forward. Ang mga insekto, they fly forward. Tayong mga tao, we walk forward. Ang oras, ang panahon, ma-forward, hindi pa backward. Walang rewind. Ito ang katotohanan. Pero dahil marami sa atin, no, tila nabubuhay sa nakaraan. Kahit alam natin na life is meant to move forward. Kahit alam natin, no, na we cannot rewind, no, ang buhay is really moving forward. May bisa ko pasto ako ay nakapanood, no, ng movie ng mag-asawang Tinto at Marian. Rewind. At marahil, may mga nakapanood, at marahil, no, they wish, sana nga nare-rewind ang buhay. Sana nga nare-rewind ang panahon para may tama ang pagkakamali. Ay na ginawa doon yung napakita ng movie. No? Si Dingo mag-try na itama ang kanyang pagkakamali at na-rewind nga ang buhay. Well, ang tanong, kung nare-rewind nga kaya ang buhay, eh talaga ka ba magbubuo ang tao kung saan kanyang pagkakamali? Talaga magbabago tungo sa mabuti ang tao o nare-rewind ang buhay? So the answer is no. I hope bilang mga Kristiyano, alam natin ang tunay na pagbabago ay hindi natin matatampo sa panahon, kundi sa Panginoon. Kaya namin, papansin natin po, no, ang mga bansa na kung saan, no, na legalize ang soji, ang mga bansa na kung saan, no, binigyan, no, ng karapatan ng bawat tao na siya magpasya ng kanyang gender identity sa ngalan daw ng discrimination, no discrimination, sa ngalan ng pagrespeto, sa ngalan ng pagtrato o pagpapahalaga sa karapatan ng bawat tao. Pero look at these countries, no, na tinolerate, binigyan daya ang tao na magpasya ng kanyang gender. Alam niyo po ang nangyayari sa mga bansang ito, lalong tumaas ang sexual immorality, lalong tumaas ang nagswiswisay, lalong lumaganap ang kasamaan. So hindi po toleration, hindi po bigay na lang kayo natin ang hilig ng lahat ng tao sa gayon, walang away-away, walang pagkakagulo. Hindi po yan ang sagot. Ang sagot ay ang pagsisisi sa kasalanan at pagpapalik doon sa Diyos. Say amen. Yes, life is meant to move forward, but yes, life is difficult. Oh, kung babalikan natin ang araw nito, sa day 1 ng 2024, no, wala sa ating magsasabi na everything was fine, smooth, wala akong pinagdaanan whatsoever, kahirap, kundi lahat na kay good. Walang gano'n. Si Paul Mann po na nagsabi po na i-press on toward the goal, nagpunyagilan po tungo sa hangganan, ay dumanas ng maraming hirap. In fact, simulat niyo po ito habang siya po ay nakapiit o nakakulong. But yes, kung inaalala niyo po mga paghirap na pinagdaanan, i-press on, nagpatuloy naman siya, nag-move forward. In fact, nabanggit po niya na ang mga paghihirap na maaaring niyang dalasan sa verse 10, yung mga dinanas ng hirap. Verse 10 ng Pilipos pa rin po, chapter 3, ang tanging hangarin po ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Paul was not saying, no, na hindi pa siya dumaranas ng hirap sa pagsunod sa Diyos. Of course, hindi po kanyang ibig sabihin. Sinasabi at least, no,
May mga nagsasabi na at least 10 years na siyang mananampalataya. Sa Marseille naman, no, na kulang-kulang 3 dekada na siya na mananampalataya. I believe ito mas tama yung 3 dekada na siyang believer. So, marami na siyang pinagdaanan na hirap bilang mananampalataya. Pero sabi niya, I press on toward the goal. Paano kaya siya nakapagpatuloy? Paano siya nagtagumpay? Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, pangalawang Timoteo, kabanata 4, kung maalala niyo, binasa po natin ito, o isa po ito sa last week in Testament na aking binasa sa inyo yung Sunday. 2 Timothy chapter 4, verse 6, I will just read 6 and 7, For I am already being pulled out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Over and over again, narinig natin ito no, sa habang nagdadamay o theology service no, senior pastor ng COG. Let me just read sa Tagalog, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw mo sa buhay nito, ako'y mistulan sa handog na binubuhos sa dambana, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Tanong, paano niya napagtagumpayan? Paano niya napagtagumpayan ang buhay pananampalataya and reach the goal? As we go along, makita natin kung ano po ba talaga yung very goal ni Paul. 3 pong R ang nais ko pong ibahagi sa inyo na maaari po nating gawin as we press on toward the goal. Mamaya, we will see ano po itong goal. Una, reflect. Pangalawa, response. Pangatlo, refocus. Reflect, response, refocus. Una, reflect. Again, sabi ng text natin sa verse 13, unang bahagi, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Paano niya po ito nasabi? Of course, pag nasabi niya ito, bunga ng kanyang reflection, pag-reflect sa buhay, bunga ng kanyang pagtitili o pagtitili-nilay. And so, nasabi niya, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Sa ESV, ang ginamit na salita ay consider. So, bago niya i-consider, bago niya ipinalagay na hindi pa niya nakakamit ng mga bagay na ito, of course, nagkaroon po siya ng pagre-reflect sa mga nangyari. Marahil you ask kung ano ang gusto niyang makamit. Again, I will show you that on sa 3rd point. So yes, sa pagpapatuloy natin impressing on toward the goal, mahalaga din na nagkakaroon tayo ng pagre-reflect sa reflection. Dapat pala nilagay natin dyan na may worship service. So yes, have some reflection sa mga ginawa mo, sa mga nangyari sa iyo throughout this year, 2024. Maraming tao, abala-abala kung anong paghahanda, abala-abala kung saan tatalon, para pumangkat. Ngayon, talagay ko wala siguro nagpupusalan sa iyo. Magkano po sa akin pupo ngayon? Meron, 70 pesos, no? Kaninang umaga, nagtanong-tanong ako, no? 70, 65, nakamura yung 65. Siguro mamaya, siguro bukas mga 45 na yan. 450 per kilo. So, mag-reflect tayo. Let's try to nilalayan natin what we went through sa 2024. Let me give you 3 questions na pwede niyong gamitin sa pagmumuli-muli. One ay, what did I did? Anong ginawa ko? Pangalawa, why I did it?
Bakit ginawa ko yun? At pangatlo, how did it affect me? How did it affect others? What did I did? Why I did it? How did it affect me and others? Halimbawa, what did I did? Sabi ko dito, I did jail ministry. As you know, pumunta ako sa Philippines. Why I did it? Because I love God. Actually, I almost was discouraged na pumunta. Pero as I pray, nalala sa akin ni Lord, salita niya kay Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? Sumunod si Peter na I love you. Sumunod ni Lord, do you love me? Pakainin mo aking mga tupa. And so, yes, I did it because I love God. How did it affect me? Others. Well, how it affect me? Masaya ako. Aking ginagawa. Napapagod din. In fact, hindi na ako pumuti dahil the moment na pumasok kayo sa property ng Philippines, you have to remove your helmet. So, medyo malay-lay pa na kaunti, and then slow down ang takbo, may ilang mga hams na So, pag mainit talaga, mainit. So, pag naka-4 years, of course, nag-iwan mabibilan sa araw. Napagod din, at may mga pagkakataon din na naibaras. Yes, I learned to be more patient. So let's have some reflection this 2024. Anong mga nagawa ko? Anong mga nangyari? How did I respond to it? How it affects me? Second point is, after reflecting, mag-response. The second point is response. Look at Paul. Pagkatapos na magkaroon ng reflection, how did he respond? Verse 13, letter B. But one thing I do. So here's the Paul's response. Forgetting what lies behind. Nililimot ko ang nakaraan. Of course, this is not to say, nalilimot lang ni Paul ang lahat as if wala namang siyang napalagong sa nangyari sa nakaraan, kundi after niya mag-reflect sa mga nangyari sa nakaraan, gumawa siya ng mga dapat niyang matutunan sa nakaraan para galing naman gamitin sa pangarap para sa pagpapatuloy sa buhay. Sa verse 16 ng chapter 3, sabi niya, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. So it doesn't mean that just forget it, kundi reflect on it, and then get something out of it na maaaring natin magamit para sa pagpapatuloy natin. So yes, after niyan after natin mag-reflect, let's respond by getting what we could get na makakatulong sa atin sa pagpapatuloy sa buhay. Yan ilang muna sa isip nyo yung ano nga ba yan goal na yun. We could respond with what? We could respond with recognition. Recognition meaning pagpapasalamat. Pasalamat tayo sa lahat ng nangyari, ginawa ng Lord sa atin, tinulog ng Lord mangyari sa atin. Pasasalamat dahil with all we went through, nakilala natin o ng Lord. Yes, nakilala natin o tumura ang ating mga sarili. Ang pinabasa ito na ay ganito na ako kamatsyo. Pero nung pinagdaanan mo yun, hindi pala ganun pa. Ang pinabasa ito na kaya mo ito because I am a better believer now. Pero dumaan yun, hindi pa pala. God works all things for our good. Amen? So we could respond with recognition, pasasalamat sa mga tao around us, pasasalamat above all sa Panginoon. We could respond with repentance, pagsisisi. Kung meron tayo, as we reflect, nakita natin mga pagkakamali na ating nagawa, pagkakamali dahil hindi natin nagawa, dapat maging response natin bilang mga mananampalataya ay tunay na pagsisisi. We should be
sorry, we should be repentant. And so we can be more holy, or we can be a better believer, mas mabuti ang nagpapalagaya. Pangatlo, panghuli na R. So, pagkatapos mag-reflect, mag-response. Third and last R, refocus. Refocus. After mag-reflect tayo sa lahat na nangyari sa ating buhay, then makapag-response like recognition, so pasasalamat, repentance, then refocus. Refocus toward the goal. Go back, go on, continue on sa pinaka-goal ng buhay ng mananampalataya. And that is what? Ano nga ba ang goal ni Paul? We ask. Verse 12. Look at Paul's goal. Verse 12. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Ano yung tinutukoy ni Pablo dito sa first part ng 12? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Ano itong mga bagay na ito? The answer, of course, was of previous verse, verses 10 and 11. Thank you. Verse 10 and 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa na kuman ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So ito ba tinutukoy niya sa verse 12? Hindi siya nakamtan ko ng mga bagay na ito. Nangangarin niya, lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. It's not to say na hindi niya napisip pakilala si Jesus, ha? Pero still, he wants to know more Jesus. If we will reflect sa mga goal natin 2024, and we will look at Paul's goal, how it looks like sa goal ni Paul, kumpara sa goal natin. So ito yung gusto niyang makamit. And yes, ultimately, ang langit. Kaya nga i-press on. Sabi niya sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hagdanan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po sabi sa uling bahagi? Ang buhay na nasa langit. Is this our goal? So ito ang buhay, ito ang life goal ni Pablo. Langit. And should be the goal ng bawat mananampalataya. I keep running, I keep pressing on because ang aking goal, ang finish line ko is heaven. Kaya sabi niyo po sa verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa mananampalataya. Hindi say na ako lang dapat ang goal ko at ito, pang-apostol lang ito. Pang-apostol lang itong goal na ito na buhay na nasa langit. No. Sabi niya, ito ay goal ng mga matatatag na sa pananampalataya. Mga mature na sa pananampalataya. Ang goal niya ay langit. This is not to say na ang salvation ay by works. We know it is by grace. Yung say amen. Pero look at Paul, kung paano niya sinikap, mabuhay, nakalugod-lugod sa Diyos, paano siya kabuhay bilang ligtas. At ito ang kanyang pong sabihin na natin admonish or command sa mga mananampalataya sa Pilipos. Pilipos chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved,
as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence. Nakakulong siya. Work out your own salvation with fear and trembling. Ibang interpretasyon dito, see, salvation is by work. You have to work out. Hindi work for, work out. Your own salvation with fear and trembling. Let me read sa Tagalog. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sa Tagalog, it sounds like talagang parang salvation is by works. Pero hindi po natapos si Paul sa verse 12. Karugtong po yung verse 13. Pag wala kayong Bible, ayaw pagpunin nyo, tignan ninyo kung ano pong sabi sa verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So it is from the Lord. No, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling, because it is God who will give you that desire to will, to do His will. Hindi galing lang sa atin. It's from God. The revelation is God's Word. Kaya amen. Kung naalala ninyo yung movie The Case for Christ, through that story of Lee Strobel, isang atheist, isa siyang matalinong tao, investigative journalist, matalino, atheist, at ang unang naging mananampalataya yung kanyang asawa. At kung naging believer yung kanyang asawa, sabi niya, I will use my knowledge, my everything, para may balik yung asawa ko. Patutunayan ko using my intellect, using my knowledge, patutunayan ko sa asawa ko na hindi totoo si Jesus. Nakakaisip lamang si Jesus. Pero with all the husay na meron siya, ang sabi niya, nung inimbestigahan niya gamit ang kanyang mga kakayahan, ganito ang sabi niya para Tracy, I found tsunami of evidences. Yung tsunami, iba malaking wave. I found tsunami of evidences that Jesus is real. Jesus lived, died, and rose from the dead. That Jesus is God. Bakit ko po ito sinabi? Try to think. Ito matalinong na tao, mahusay na tao, naunahan pa siya ng misis niya na maniwala, tumapalataya sa Panginoon. Does it tell us na ang pananampalataya ay hindi po makalimuhan, hindi makukuha sa kalimuhan, kundi rin gawa ng Diyos. Paggawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Again, napakatalinong tao, awardee, tumanggap ng mga awards recognition as investigative journalist, pero he cannot believe in the Lord Jesus Christ until such time na Diyos ay gumawa sa buhay niya na siya na ay naging mananampalataya. 1 Corinthians chapter 1, and just read this, unang Korinto, kabanatang 1, beginning verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin ko walang saysay at katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na Batista sa kapanuhunan ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan sa libutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Kaya remember, nakinig ako, pero
Merong atheist na matalinong tao, sabi niya, yung Jesus, yung Bible, yung Christian religion, para lang yan sa mga bubo. Para lang yan sa mga walang alam, kaya mauutok kayo ng mga nagagaran. Sa akin, pinarapat niyang verse 21, sapagkat tayo sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, pinarapat niya iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na ating ipinapangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang inalap ng mga Grego, ngunit ang pinangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitusuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kapag ang inaakala nila kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nila kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. So here, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 1, ganito ang buhay sa Philippians chapter 3, makikita natin, ganito ang buhay ng mga tunay na mananampalataya. Na siya ay nabubuhay, ang goal niya ay langit. It's not to say, no, na, so pastor, magpapastor na ako, mag-missionary na ako, mag-teacher ako sa seminary. No, kundi kung anuman po ang pagkatawag sa atin, anuman ang karir na pinupurso natin, ikaw man ay nanay, tatay, boss, empleyado, student, whatever, anuman ang ating ginagawa, gawin natin sa kaluguran. Na gumagawa tayo, no, sa pakikibahagi, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Na anuman ang ginagawa natin ayon sa ating kakayahan, meron siyang makalangit na value. Dahil marami nabubuhay sa mundo ito para kumain, matulog, magsaya. Pero tayo mga mananampalataya, makalangit ang ating tulog. Halimbawa, may mangarap na teacher, ang mangarap na maging turo, hindi lamang para magturo ng academic, hindi ilapit ang mga students sa Diyos. Nangangarap pa maging successful businessman, para makatulong sa pamilya mo, hindi lamang ganun, kundi para makatulong sa pagpapalaganap ng gospel. Like by supporting financially ang gawain. You don't just like to be makilala o maging social influencer, kundi gusto mong gamitin itong social media as avenue to share your faith. In other words, no, whatever we are doing, no, gagamitin natin, merong bahagi doon, gagamitin natin, of course, all for the glory of God sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. May panglangit na halaga. So, question, ito ba na nakaraang Pasko, halimbawa, anong ginawa natin na may panlangit na halaga? It's not to say, no, na Pasko lamang tayo, may Pasko lang natin maaaring gawin ang may panlangit na halaga. Sabi nga po ng isang mangangaral sa katauhan ni J.C. Ryle, a Christian is a walking sermon. They preach more than a minister does, for they preach all week long. Ang Kristiyano daw ay managlalakad na sermon. Mas nagsisermon pa sila, mas marami pa silang sinisermon kaysa sa pastor na once a week lang nagsisermon. Kasi all through the week, all through the day ng buhay nila araw-araw, ang buhay nila ay nagpapahayag ng salita. I don't know kung naalala ng mga kabataan, one time na tayo ng overnight, tinuruan ko sila about dream heaven. May you want to be a teacher? Yes, be a teacher. No? That reflects heaven. Businessman that reflects heaven. So with Paul, with all he went through, he was keep going kasi ang finish line niya ay heaven.
Hindi kung ano ang nagawa na niya. Nagawa ko na yan. No. Hindi dahil mahina na siya, I'm weak. Basta ako. No. Hindi dahil wala nang gustong makinig sa kanya. No. Kundi nagpatuloy siya dahil ang finish line niya ay langit. Kaya ang Kristiyano nagpapatuloy. Kaya siya, amen? Amen. Natatapos lang pag pinuha ka ng Lord. Yes, pagpapatuloy siya, hindi get the credit, kundi binigay ng knowledge niya sa Lord. Ito yung lahat sa Lord. Nabasa natin kanina sa chapter 2, verse 30. Work out your salvation, for this God will give you the power to will it. Pero nauna na sa verse 1 sa chapter 1 verse 6, nabanggit na niya. Natitiyak ko, chapter 1 ng Filipos verse 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. It is God, it is the Lord. Nung isimula ng mabuting bagay sa atin, siya paglulubos nito sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya, makikilala mo talaga yung sarili mo, if you are a believer or not. Sabi sa mga if we claim to be God's children, we should be reflecting God's character in our lives. Here I will end. So now po i-preach. So have some reflection. Then, give your response. Then, refocus. Ito talaga yung takbuhin ko. Going to the finish line. Tayo nga natin tumayo as I read Hebrews chapter 12. Hebreo, kabanatang 12, verses 1 to 2. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kalalaki naghihintay sa Kanya, hindi niya niligtan ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono. Ay pinalangin. Lord, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, sa buong taong 2024. At salamat, Lord, dahil, Panginoon, sa pagtingin namin mula sa araw na ito hanggang sa unang araw ng 2024, Lord, tunay, Lord, you works all things for our good, Panginoon. Tunay, Lord, hindi nyo kami iniwan, hindi pinabayaan man, Panginoon. Tunay, Lord, it's you who give us the desire to will you, Lord, yung kalooban sa aming mga buhay. Tunay, Lord, it's you who able us, Panginoon, para magpatuloy, Panginoon. At tunay, Lord, salamat na lagi nyo kami ginagabayan, pinapalalahanan, Panginoon, upang kami ay mag-focus, Panginoon, sa tunay na goal ng buhay namin. Lord, salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa. Ito po, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng iyong tinuro sa amin throughout the year 2024. Ang lahat ng aming matutunan, Panginoon, ay aming dalhin, Panginoon, sa 2025, Panginoon, as we press on toward the goal, Panginoon, ang buhay na doon sa langit, Panginoon. Lord, humingi kami ng tawad sa mga pagkakasala namin, sa mga pagkukulang namin, sa mga bagay na dapat namin ginawa, hindi namin nagawa, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Lord, na susunodin namin ang aming kalooban kasi sa kalooban ninyo. Sa mga panahon, Panginoon, na kami nagduda, sa
sa panahon, Panginoon, na kami ay naging grateful, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming po pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Yes, Lord, sa lahat, Panginoon, yung pinangyari, Panginoon, tunay, Lord, tayo ninyo, kayo bang kami, Panginoon, ay patuloy pang hubugin at sa pagpapatuloy namin, Panginoon, sa buhay, pananampalataya. Lord, sa inang pinagkakatiwala ang lahat-lahat, Panginoon. Ito po, Panginoon, naharapin namin ng 2025, Lord, not because na merong anuman whatsoever, Lord God. Iyaharapin namin, Panginoon, ito na may pagtitiwala dahil ang Diyos namin nakasama 2024 isang Diyos na makasama namin 2025, Lord. Lord, salamat po, Diyos, na marami. Tulungan niyo kami everyday, O God, na maging focus namin, Panginoon, sa buhay, sa todo, at ihanda niyo sa amin, Panginoon, ang buhay na ako sa lahat. Salamat po na marami, pinapoy ka namin nila na kila. Mga pastor, sa magandang mensahe natin, Panginoon, sa ating ito. Tayo po ay